Hello guys, Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So mga minamahal, ito, pag-usapan natin to kasi sobrang init nito eh. Itong pag-call out ng isang attorney dito nga po sa ating Supreme Court Justices na si Leonen. Kasi si Leonen, alam naman natin mga minamahal, no, na isa siyang ponente. Kasi, siya yung nagsulat ng desisyon at siya yung nag-declared na unconstitutional nga daw po itong impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte. So, pasok daw po yan sa 1-year rule bar at beside daw po, hindi daw po siya nabigyan ng pagkakataon na magsalita. Okay, pag-usapan natin to. Kasi nakalagay dito, tingnan niyo mga minamahal, pakita ko sa inyo. Yan Leonen's bogus footnote. Yan. Pag-usapan natin mamaya yung footnote mga minamahal. Ngayon, itong si Leonen, syempre dahil siya ngayong ponente. Siya yung nagsulat ng ponensya, 'di ba? Na humigit kumulang 97 pages. Syempre bilang isang mamamayang Pilipino, ano ba, sobrang haba ang hassle magbasa, 'di ba? Pero I think inisa-isa ni Attorney Wilfredo Garrido at kahit nga din ako nabigyan ng kalinawan kasi ang pagsusulat talaga mga minamahal ng isang desisyon, dapat meron kang pinagbabasihan na malalim. 'Di ba? Hindi ka pwedeng tingnan niyo Can you imagine that? Dito sa part na to, pakita ko sa inyo Dito tayo pumunta mga minamahal sa page 8 sa naging desisyon ni Leonen. Nakalagay dito, basahin natin At 4:47 p.m. of February 5, 2025, House Secretary Velasco transmitted the articles of impeachment to the Senate even without a plenary vote. So sa madaling sabi, pumirma lang daw po basta-basta itong 215 na mga kongresista without plenary vote. So, meron daw pong ini-insist itong si Leonen na parang irregularities, mga minamahal. So, ang article of impeachment na yan, naging article of impeachment yan dahil lang po sa perma without plenary votes. Ngayon, ano yung pinagbasihan na desisyon ni Leonen? Ito, basahin natin dito sa sa number 30, page 30. Diba? I mean, page 8, nasa number 30. Oo, number 30. Yan, basahin natin dito. Dito sa ilalim banda. Victoria Tulad, Senate formally receives Article of Impeachment versus VP Sara Duterte from the House. So, ang source niya, February 5, available at abs-cbn-news.com, yan, Eclavush, blah, blah, blah. Parang, diba, nakakatawa nga naman. Buti na lang, kinall out siya ni Supreme Court, ni Attorney Wilfredo Garrido, na kahit nga din ako, nagkaroon ako ng several question. Kasi, yung impeachment complaint na yan, mga minamahal, to be honest, that is a, sensitive. Diba? Sensitive decision yan. Na supposedly, dapat, based on, tawag dito, batas. Diba? Dapat nakabase ka sa batas. Meron bang isang, ngayon lang din ako, nagtaka nga din ako ngayon lang din ako nakakita or nakarinig na ang pinagbasihan, diba, ng isang Supreme Court Justices para i-declare na unconstitutional itong impeachment ni Vice President Sara Duterte ay yung article or yung balita. So, bakit mo pagbabasihan yung balita ng ABS-CBN or na kahit ano pa mang network yan, na in the first place, tinitingnan lang din nila yung balita galing sa inyo. Bakit hindi mo pagbasihan sa official record? Diba dapat ganon? Hindi, nag-raise lang ako ng question kasi, wow, nakakapagtaka to. Hindi dahil sa pagiging bitter, 'di ba, mga minamahal dito sa ating Vice President, kataka-taka lang na bakit magsusulat itong si ponente, 'di ba? Si Leonen ng isang desisyon na nakabase lang siya sa isang article na kayo din naman yung ginawa nilang source. Wala ka bang official record? So kaya ka tinatawag na bogus.
Mogus. Alam niyo yun, bogus tapos modus. So, kaya ka tinatawag na mogus eh. Dalawa. Modus, yung article, mogus, yung pag-declare mo ng unconstitutional, tapos bogus, yung ginawa ninyong desisyon. Di ba? Magsusulat ka ng ng ponensya mo, tapos yung gagawin mong source is yung ABS-CBN. Parang nasa isip ko tuloy, hindi ka ba nabigyan ng official record? Or sinasadya mong madaliin? Naloba tuloy yung ring light natin, mga minamahal. Okay, yan. Diba? Pasensya na-distract tuloy ako. Ano to? Masyado mong minamadali ang desisyon mo to the point na hindi ka na nakakuha ng official record? Kapakataka lang. Kasi tingnan nyo di ba nakalagay naman dyan sa ilalim. Victoria Tulad, Senate formally receives article of impeachment. VP Sara, ang ginawa niyang source niyang ABS-CBN. Kaya nga magtataka kayo, wala ba siyang natanggap na official record? Hindi, nagtataka lang ako eh. Kaya nga sabi ko, ano ba naman to? Bukod sa parang sobra-sobra na yung 1-year-old bar ninyo. Kasi ganito paliwanag ko sa inyo. Yung 3 article of impeachment na yan, na-i-archive yan. Diba yung final ng kampo ni De Lima, Kabataan Party List, tapos yung isang grupo, na-i-archive yan. Dahil una-una, hindi naman po yan kinuha ng Solicitor General, hindi na i-transmit sa House Speaker, and even sa Justice Committee, hindi po yan naitanggap. Diba? Kaya para sa akin, yung 3 noonang article of impeachment noong December, archive na. Basura na. So yung pangalawa naman kasi, mapapansin naman ninyo mga minamahal na i-push. Diba? Kasi nagkaroon ng boto na i-transmit. Ngayon, ang issue ni Supreme Court Justices Leonen ay hindi daw po nakakuha ng plenary vote. Ang problema kasi, yung kinuha ng source ni Leonen ng kanyang desisyon sa kanyang ponensya, nag-react. Nagsalita ang ABS-CBN. Ang sabi ng ABS-CBN, wala kaming sinabing ganun. In fact, nakakuha nga ng 215 votes via plenary votes. Nilinaw ng ABS-CBN na wala silang sinabing ganun. Kaya nga, kung ipinost man itong si Leone ng iilang mga attorney, ang masasabi ko lang, may rights din naman silang i-call out kasi bakit hindi nag-base sa official decision itong si Leone in the first place? Diba, lalo pat justices siya eh. Diba, imagine nyo yan, kukuha ka ng desisyon sa article, diba dapat sa batas? Diba dapat sa official receipt, official record? Kaya nga, kung tatawagin mang modus or bogus, itong si Leonin, sa kanyang footnote, abay, hindi dapat siya mag-react doon. Dahil medyo may katotohanan nga naman. Kasi tingnan nyo tong post actually yung post ni Wilfredo Garrido, binuod ko na lang. Kasi kahit basahin nyo yan yung pinupunto niya. Kaya nga, nagkaroon ako, kahit papaano, ng mga katanungan, ng realization din. Buti na lang, may pagkaklaro dito itong si Wilfredo Garrido nung binasa ko yung kanyang post. Baka naman sabihin ninyo, wala akong sariling pag-iisip. Syempre, kailangan din natin basahin ang opinion ng iba. Ang alam lang naman talaga kasi natin, alangan naman basahin ko yan yung 97 pages na yan. Sobrang haba, di ba? Ngayon, ito lang yung na-raise kong question, na bakit pwede pala yun, kahit isa kang, Supreme Court Justices, pwede ka palang kumuha ng source mo sa isang article or sa isang news outlet na yung ginagawa din naman nilang source ay kayo. Diba? Di ba kayo nagtataka doon, mga minamahal? Kaya nga, ito lang yung endpoint kasi natin dito, lalo pat may mga chika noon, na kaya ang pinasulat itong si Leonen kasi alam naman natin na dilawan. So maybe isipin ng mga tao na ay okay, patas yung desisyon. Kasi yung 12, mga Duterte talaga yan, mga DDS. Ang problema kasi pinangakuan
ni Chis Escudero, 'di ba, ng posisyon itong si Leonen, kung kaya't okay, pumayag siya na siya yung magsulat, pero sa kanyang pagsusulat, mukhang siya pa yung mapapahama kasi meron tayong nakitang lapses. Which is, una, nag-add sila ng panibagong ruling, which is overlapping yon. 'Di ba kasi kung babasihan natin yung Francisco versus House of Representatives, ano yung meron doon? Bago mo masabi na totoo yung article of impeachment na naipasa, kapag ito ay kinuha, inadopt ng Justice Committee. Kaso kung hindi naman na-adapt, na-archive yun, automatically deads yun. Kaso ang nangyari, sa panibagong ruling nila, kaya nga, magkakaroon ng jurisprudence. Alam niyo yun, mga minamahal, jurisprudence. Kasi, ito, pag magkakaroon na naman ulit ng panibagong, impeachment, kung kunyari may panibago na namang ma-impeach, magkakagulo-gulo na kasi pwedeng pagbasihan yung Francisco versus House of Representatives, tapos yung panibagong ruling ngayon. Yung panibagong ruling ngayon, mga minamahal, once na hindi nilakad ang impeachment, pasok na daw yun sa 1-year rule bar. Oh, my God. Nakakaloka. Di para pag gano'n, ang dali lang palang ma-proclaim na dismiss ang isang article of impeachment. Di ba? So, yung ginawa nilang panibagong ruling ngayon, parang napaka-unfair naman. Jurisprudence yan. Overlapping sa batas. Kasi yung panibagong ruling ninyo, kung pagbabasihan natin yung Francisco versus House of Representatives, 'di ba? Mga minamahal, masasabi mo na totoo ang isang impeachment complaint once na ito ay na i-transmit sa Justice Committee. Hindi naman na i-transmit Tapos ngayon sasabihin sa panibagong ruling na pasok sa 1-year rule bar kapag nag-file ng impeachment tapos hindi inasikaso. My goodness. So, ibig sabihin pala si PBBM, kahit mag-file kayo ng impeachment ngayon, wala na. Hindi na maasikaso kasi nag-file na si Cardema. Hindi naman nakakuha ng boto. So, ibig sabihin, pasok na pala yun sa 1-year rule bar. Diba? However, mga minamahal, going back dito sa ating topic, yung ABS-CBN nagsalita naman na wala daw silang sinabing ganun. So, meaning, parang sa aking napapansin, masyadong minadali ni Leonen. Diba? Itong pagdesisyon na ibasura. Na i-declare na unconstitutional itong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Masyadong minadali. So, nakikita na natin yung kanyang pinupunto dito. Diba, mga minamahal? Nakakalungkot lang isipin. Anyway, kayo. Ano yung masasabi ninyo, mga minamahal? Anyway, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.